Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ito naman sa ating mga kaibigan ay talagang ano lang po, kasiyahan na po. Ito mga sinasabi natin dito mga kaibigan ay hindi talaga natin ito na ito ang pinaka-eksakto o tungkol sa pag-alaga o pagkondisyon ng isang manok po. Depende na lang sa inyo mga kaibigan. Sa akin po ay palagi kong pinaalala mga kaibigan na tayo ay hindi nagtuturo dito itong dahil sa pagmamanok po ay hindi tayo kahit anong pamamaraan yan mga kaibigan, wala pa rin pinaka-eksakto po. Kaya sa atin dito ay talagang usapang magmamanok lang po, enjoyment lang mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa ay shout out muna tayo kay Rodel Medildia, Los Baños, Laguna, Dulito Ruelo, Angeles, Pampanga po. Itong kaibigan natin na si Jimmy Lial at saka si Kini TV Vlog at saka itong isang kaibigan natin na si Pablo Basalan po. Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Itong pag-usapan natin mga kaibigan ay napakasimple lang po. Itong magbitaw ka sa manok mo sa roida po, ano ba dapat talagang distansya mga kaibigan? Ito kasing ganyan mga kaibigan, itong magbitaw ka ng manok, yung ka sa roida sa araw ng laban mga kaibigan ay napaka po kasi ang dami kong narinig mga kaibigan na iuna mo, ipatagilid mo. Ano ba talaga yung eksakto po? Sa akin po mga kaibigan ay nagdepende po yan sa away ng manok. Pero ang iba naman sa away ng manok kung medyo sagasa yung manok niya or shuffler ay talagang pagbitaw mga kaibigan ay idulit mga kaibigan sa Bisaya pa ay talagang ilapit. Nako mga kaibigan, doon kayo nagkakamali po kasi may mga manok kasi mga kaibigan lalo na pag magaling na manok, pag hinagisan mo yan talagang sa tapat, talagang makating ka yung kaibigan, katingan yung manok mo at saka yung magsalta po kasi ang mga manok na magaling mga kaibigan talagang accurate yan pumalo po at saka yung manok mo sagasa at saka shuffler lang ay talagang isang palo lang yan mga kaibigan. Kaya sa atin po ay pakiramdaman natin yung mga kaibigan, yung away ng yung manok po at saka sakaling yung ground fighter ang manok mo, yung talagang palo kagad. Ang gawin mo dyan mga kaibigan, napaka-importante po ito, ay ilagay mo lang sa distansya po mga kaibigan. Yung eksaktong distansya lang, yung mga 1 meter and a half lang po. Huwag masyadong ilayo naman kasi yung sagasa na manok mga kaibigan, hindi siya masyadong matiming po. Kung idikit mo naman lalo ay talagang baka isang palo lang siya doon mga kaibigan. Kasi may kaibigan ako dyan dati na kasi ako dati mga kaibigan, ayaw ko pong magbitaw po. Kaya instruksyonan ko lang yung kaibigan ko na talagang ilagay mo sa malayo lang, ganun. Kasi alam ko manok ko saltada eh. Mga kaibigan, ayaw makinig po. Talagang gusto niya idikit mga kaibigan. Kasi yung mga ganyang klaseng po na mo sa malapitan po, ay naku, ang manok mo dyan mga kaibigan ay hindi po makapaghanda kung paano niya paluin kasi magulat din yung mga kaibigan. Kasi makita niya nasa harapan na po yung okay lang yun kung talaga magpaulan talaga siya ng palo kagad. Kahit mga kaibigan, parang katsamba lang po. Pero sa akin dyan mga kaibigan ay lagay mo lang sa kanyang comfort zone po na. Kasi ang manok mga kaibigan, kahit anong away dyan, kahit anong estilo o laro niya sa laban ay pag inilagay mo siya sa lang mga kaibigan, pabayaan mo lang yung diskarte niya mga kaibigan. Yun talagang pinaka-eksakto po. Yung diskarte lang ng isang manok na kahit sagasa siya or shuffler siya, pabayaan mo lang po. Lagay mo lang sa, di ba may linya yun mga kaibigan, ilagay mo lang sa eksaktong po. Siguro mga 1 meter and a half mga kaibigan, yun lang talaga ang pabayaan lang yung manok mga kaibigan. Kasi yun namang laro niya o estilo niya sa laban ay alam naman, kabisado naman niya yun. Kung shuffler siya, kung ano man yun, ay talagang lalo na pag nagkondisyon yung isang manok, kahit shuffler siya mga kaibigan, ito lang mag-isip din yun, magulat ka na lang, umiilag mga kaibigan, totoo yan. Pag mo ang manok, makuha mo yung peak niya, yung pinaka niya na na kondisyon, naku, magulat ka kaibigan. Kaya yung pagbitaw mo, ilagay mo lang sa pinaka, kahit anong klaseng laro niya sa laban po, ilagay mo lang siya sa pinaka-eksaktong layo mga kaibigan. Kasi alam po, lalo na pag ang manok mo ay magaling, talagang ilagay mo dyan sa sa pinaka-eksaktong layo lang po. Kasi ang mga kaibigan, totoo ba yun na ang unang makalapag sa lupa yung isang manok ay advantage? Naku, totoo yan mga kaibigan. Kasi ang manok mo,
pag mailagay mo ng una po sa lupa mga kaibigan, ay talaga advantage sa inyo kasi ang manok doon mga kaibigan ay naka-ano na siya po, naka-ready na siya mga kaibigan. Alam na niya kung anong purma niya, ano niya sa palo mga kaibigan, totoo yan. At sa atin mga kaibigan, kung yung eksaktong ano lang po, pagbitaw ay talaga ilagay mo lang sila sa pinaka-eksaktong layo po. Huwag mong masyadong ilapit o ano, yung eksaktong pagbitaw lang talaga mga kaibigan, yung eksakto sa layo po. Kasi ang manok naman, kahit anong estilo niya sa laro o sa laban ay ano po, siya na bahala doon. Totoo yan mga kaibigan. Pero kasi ang manok na magagaling o sinasabi natin magagaling mga kaibigan, lalo na pag nasa Pilipinas tayo, ay talagang yung angat talaga mga kaibigan, yung tinatawag angat sarado po, yung saltada talaga mga kaibigan. Kaya ang manok na, kung may manok ang saltada, ilagay mo lang talaga sa eksaktong layo po. Pero ang iba naman pag medyo sagasa o shuffler yung manok niya, nako, yan tayo magkakamali mga kaibigan. Talagang medyo lamang ka sa talo dyan kung ganyan ang mga estilo mo sa pagbitaw po na ilapit mo. Siyempre kahit ikaw ang nag-itsa dyan mga kaibigan, yung manok mo magulat pa rin yun. Pagtingin niya na sa harap na yung kalaban niya, talagang paluin siya, isang palo lang po. Nako, isigas yan pambayad ng kuryente dyan mga kaibigan. Kaya yun lang po, ito sa atin ay hindi naman ito siguradong tama, ay baka malapit lang sa tama o ano. Ito experience natin mga kaibigan, kaya sinasabi lang natin dito, pwedeng sundin, pwedeng hindi. Magandang umaga sa ating lahat po.